posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Surviving Sickness. Pwedeng dumating ang oras ng pagkakasakit, kanino man, at dalawin ang ating tahanan, ng mga mahal natin sa buhay, maging ating mga sarili. Sickness can mean crisis. It can even mean disaster in many people's lives. At yan po ang ating pag-aaral ngayon, Surviving Sickness. Paano ba malalampasan, matatawid, mapagtatagumpayan ang mga panahon ng pagkakasakit? Salamat o Diyos dahil kayo'y manggagamot at salamat dahil kayo'y Diyos na nagmamahal sa amin. Patuloy kami nagpapalinis sa inyo, O Diyos. Nawa po ay siyasatin niyo ang aming puso. Alisin niyo po mga karumihan ng mga pagkukulang namin inyong punan. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Pinagtatapat namin sa iyo ang aming mga pagkukulang at nawa, Panginoon, yung kadakilaan at kabaitan niyo ang siyang mga ibabaw, yung paglilinis ng dugo ng iyong anak na si Jesus ang aming makamtan. At kami maging karapat-dapat dahil sa iyong pagpapatawad na lumapit sa inyo at humingi ng biyaya. Palakasin niyo po ang aming mga katawan, patibayin niyo aming loob, papaglinawin niyo ang aming isip, O Diyos, at turuan niyo kaming magtuon ng pansin sa inyo lamang ngayon. We reject and rebuke all works of evil, all presence of evil men and evil spirit. We disempower in the name of Jesus and ask you, Father, to protect us from all harm, especially from falsehood. May your mercy, your truth heal us, empower us so we could be agents of healing to other people as well. Nawa, Panginoon, sa aming ngayong pananahimik sa iyong harapan, sa iyong presensya, pagpalain niyo rin ang mga mahal namin sa buhay na hindi namin kasama, lalong-lalo ang mga dinaramdam. At ngayon din, sa lugar na ito, Panginoon, sino man ang may karamdamang iniinda ng labis, pahiran mo na, Panginoon, ang iyong banal na langis sa aming mga katawan at bigyan niyo kami ng kalakasan, pagpapagaling, pagtitiwala sa inyo at muling pag-asa. Kayo ang aming inaasahan, nilalapitan ng may kasamang panalangin, pasalamat, pagsamba. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Surviving Sickness. Ang Biblia po, napakaraming mga kwento, kasaysayan at mga report tungkol sa mga pagkakasakit. Sa katunayan ng Panginoong Jesus, napakaraming nagugol na panahon at lakas, ministry sa pag-aalaga sa mga may sakit, pagpapagaling sa kanila at pagbibigay ng pag-asa. Luke 8:40-42, isang halimbawa. Everyone had been waiting for Jesus, and when he came back, a crowd was there to welcome him. Just then, the man in charge of the Jewish meeting place came and knelt down in front of Jesus. His name was Jairus, and he begged Jesus to come to his home because his 12-year-old child was dying. She was his only daughter. Isang mataas na katungkulan ang maging ruler of the Jewish synagogue. Ito isang distinction, pagkilala ng karunungan, personal din naman kabanalan, at ganoon din naman prominence in society. Meanwhile, this man went to the Lord and begged him to visit his house. Why? Because his daughter was sick, dying in fact, and this child was his only daughter, probably the only child. So when you say daughter here, very close. Sino ba ang mga close sa atin talaga? Mga anak, magulang, kapatid, asawa, sweetheart, partner, kaibigan, sino mang mahal sa buhay, na kung mabuhay ay tayo nadadagdagan ng buhay at kung bawian ng buhay ay may nawawalang bahagi ng ating puso, yun. Iba ang may personal at emotional connection sa may sakit. Pagka may personal and emotional connection, mas lalong parang malaki yung taya. Mas malaki yung mawawala. Mas mahirap sa kalooban. What more, this girl was only 12 years old. She was a 12-year-old girl. In other words, sakop pa ng magulang.
menor de edad, sagutin, pananagutan, dependent. Mas tumindi yung pananagutan nitong si Jairus na ihanap ng lunas ang sakit ng pasyente dahil bukod sa anak niya at kaisa-isang anak ay bata pa. There was so much of life ahead. She was an only daughter, so mayroong personal stake and interest ang magulang. Dahil mahal yung bata at syempre, napakarami na nilang napagsamahan na pinapahalagahan ng magulang na magpatuloy na mangyari sa buhay nila. At inaasahan niya na sa kanyang pagtanda ay magiging kasama niya ang kanyang anak. Magkakaroon siya ng mga apo. Biglang ngayon ay nag-aagaw buhay. Parang lahat ng inaasahan mo at lahat ng pangarap mo ay parang guguho. Parang matitibag, mawawala ang lahat-lahat. She was not only sick, she was dying. So all promises and hopes are now gravely threatened. Therefore, Jairus, in spite of his high position in society, begged Jesus. What would you not do? Meron ba tayong hindi gagawin, haharapin, para ihanap ng lunas ang sakit ng mahal natin sa buhay? Luke 8:49-56 sa pagpapatuloy. While Jesus was speaking, someone came from Jairus' home and said, "Your daughter has died. Why bother the teacher anymore?" When Jesus heard this, he told Jairus, "Don't worry. Have faith, and your daughter will get well." When Jesus went into the house, but he did not let anyone else go with him except Peter, John, and James, and the girl's father and mother. Everyone was crying and weeping for the girl, but Jesus said, "The child isn't dead. She is just asleep." The people laughed at him because they knew she was dead. Jesus took hold of the girl's hand and said, "Child, get up." She came back to life right away and got right up. Jesus told them to give her something to eat. Her parents were surprised, but Jesus ordered them not to tell anyone what had happened. So the girl died. Sa kabila ng pagsisikap ng magulang na ihanap ng lunas, namatay at dumating ang masaklap na balita kung kailan papunta na sila dun sa bahay nitong si Jairus. Pero hindi pinansin ng Panginoon yon at sabi rin niya kay Jairus, "Huwag kang makinig sa kanila, manalig ka lang." At pagpasok niya sa bahay, nag-iiyakan na yung mga tao doon, pero sabi niya, "Huwag kayong umiyak, ang bata ay natutulog lamang." Pinagtawanan siya ng malakas dahil alam nilang patay na ang bata. Pero pagpasok doon sa silid na kinasisidlan ng bata, hindi niya pinasunod ang mga tao. Yun lang 2 magulang at yung 3 kasama ng Panginoon, and Jesus brought her back to life. Salita lang. Alam niyo yung salita ng Panginoon, nagbibigay buhay. Kaya kahit pinanghihinaan ka ng loob, marinig mo yung salita ng Diyos, nabubuhay yung loob mo. Napakahalaga ng Panginoon. Sabi niya kasi, "I am life. I am the life." So sickness and death was defeated for the time being. Siyempre, alam naman nating darating din ang panahon na yung batang yun ay babawian din ng buhay. Maybe at a later time, maybe sa old age niya. But for the meantime, humaba ang ligaya nila, nagsama-sama pa sila ng may buhay. Now, what are some lessons on how to survive a loved one's sickness? Marami siguro sa atin nakaranas na mag-alaga ng mahal sa buhay na may sakit. Meron sa atin nag-aalaga ng sobrang karamdaman ng mahal sa buhay. Merong ang tagal-tagal lang nag-aalaga. Merong nagkandahirap-hirap na sa pag-aalaga. Iba-iba. Pero natural, inaalagaan natin ating mga mahal sa buhay. But how do you survive that difficulty? Ano ba yung mga hirap ng nag-aalaga ka ng mahal mo sa buhay na may sakit? Una, magastos. Pangalawa, magastos sa energy. Nauubos ang lakas mo, oras mo sa may sakit. Pangatlo, magastos sa emosyon. Mahirap dalhin ang damdamin, lagi kang nag-aalala. Lalo't kung ikaw ang kasama sa bahay, kada kapusin ng hininga, ikaw ang ninenervyos, kada mamutla yung pasyente, kada may problema, ninenervyos ka. Dahil ang lapit-lapit mo. How do you survive such difficulty? First of all, seek healing. Medication, restoration, and even a miracle. Tulad ng lesson natin kay Jairus. Naghanap siya ng lunas, lumapit siya sa Panginoon. Bagamat bago yun ay mahihinuha natin na
ginawa na nila lahat, medically speaking. Dahil may kaya naman siya. Matagal na naghihigalo ang bata. Yan ang uso nung araw. So hahanap ka na lahat ng lunas at inihanap niya yon ngayon ng himala. Nung nag-aagaw buhay na ang bata, lumapit siya sa Panginoon. Ang kailangan na niya dito, himala. Lesson for us, do what you can. Do what you can. Yung abot ng nakakaya. Kaya naman mabuti sa buhay, pinahahaba mo yung naaabot ng kamay mo at ng iyong paa. Dinadamihan mo yung koneksyon, nagtatrabaho ka, para meron kang mga kakilala, para meron kang mga natulungan, natutulong din sa iyo, para mas dumami yung kaya mo. Kasi kung wala ka malang natulungan, sinong tutulong sa iyo? Kung wala ka malang naipundar, limited masyado ang iyong kakayanan. Kung wala kang kaalam-alam, limitado ang iyong karunungan, hindi mo alam kung ano ang gagawin sa isang may karamdaman. So pag sinabi nating, do what you can, lahat ng pwede mong gawin bago magkaroon ng pagkakasakit sa iyong pamilya, sa iyong mga circle of friends, pinapalaki mo na yung utak mo, pinapalaki mo yung mundo mo. Kung mapapalalim mo yung bulsa mo para maraming laman, ginagawa mo na ang pinakamaganda mong PR dahil sabi nga nila, weather lang yan. Darating ang panahon, baka ikaw nangangailangan. Di ba? Iba na yung may kilala kang doktor, may kilala kang therapist, may kilala kang ganito, may kilala kang ganon, kesa wala. Kaya alang-alang sa mga mahal natin sa buhay na mangangailangan ng tulong natin, sooner or later, we expand our world. We make friends with people, not only to use them, but because we are made to make friends. Kung ang mga ginagawa mo sa buhay, kaaway, kasamaan ng loob, no? Kakompetensya, mamaya pag ikaw yung may nangangailangan, may pasyente ka, titikisin nila yon. Hindi dahil galit sila sa pasyente, dahil galit sa'yo. Kaya yung mga matitinong mga magulang, mga kamag-anak, hindi nakikipag-away kahit kanino. Kasi hindi nyo alam kung ilalapit nyo ngayon ang mahal nyo sa buhay na agaw buhay doon sa taong dati inaway-away nyo. You always open doors. You always build bridges. Dahil ang pangangailangan sa tulong ng kapwa ay weather lang. Hindi ka nakakatiyak. What else do you do to survive a loved one's sickness? Do not be hindered by anything, nor discouraged by pessimists. Tingnan niyo si Jairus, sabi sa kanya ng mga kasambahay, huwag na nating abalahin ng guro, patay na naman eh. Ayaw na nilang papuntahin ang Panginoon sa bahay nila. Maaring talagang mahiyain sila, ayaw nilang mga abala, o pwedeng hindi sila naniniwala kay Jesus, kaya sabi nila, huwag na lang nating imbitahin, wala namang magagawa yan, patay na. Or, mataas ang kalagayan nila sa lipunan at iinsulto sila na si Jesus na galing sa mababang antas ng lipunan, tutungtong sa bahay nila, kaya huwag na lang nating papuntahin. Pero hindi nakinig si Jairus. Kung nakinig si Jairus, hindi makakapunta ang Panginoon sa kanyang bahay, na natili na lang napatay yung kanyang anak. Kayo, kanino kayo nagpapapakinig pag meron kayong inaalagaan? Siyempre, lahat naman ng tao may hatol. Lahat ng tao may prescription. Of course, we appreciate. Yung tita mong herbalist, siyempre, puro herb ang ipagdudot-dutan yan. Di ba? Yung tito mo naman na Western medical doctor, siyempre, puro mga gamot na pinaprescribe at nabibili sa butika ang sasabihin yan. Yung uncle mo naman, siyempre, yung espiritista. Mga espiritista ipapayo. Yung pinsan mong mangkukulam, kulam-kulam ang ipapayo. Kanya-kanya. Lahat yan may payo. Kaya kailangan ng tao, bago dapuan ng sakit ang sarili niya o ang mahal sa buhay, aral na. Inaalam mo na lahat ng issue, lahat ng school of thought, lahat ng approaches. Hindi puro chismis ang inaaptupag sa buhay, mga walang kapararakan. Yung inaalam mo, nagre-research ka para kung dapuan ka ng pangangailangan, may nakatanim na sa utak mong alam, hindi ka pa doon lang magsisimulang mag-research. Isang malaking issue sa buhay. Halimbawa, meron kayong mahal sa buhay, huwag namang mangyari, huwag loloobin ng Panginoon, nagka-cancer. Buo na ba sa pamilya nyo kung magpapakimotherapy siya, radiation at kung ano-ano, o yung tinatawag na alternative medicine? Ano na ba talaga ang advantage at disadvantage ito? Ano yung advantage at disadvantage yun? Sinusuri nyo na ba yan? Kasi pag dumapo na yung sakit na malala, lito ka na. Kaya kailangan inaalam mo so you can survive. But do not be discouraged by pessimists. Kailangan
meron kang loob at alam mo kung nasan yung sentro mo para hindi ka nahihila left and right. Katulad nito isang babaeng napakarunong, Shunammite woman. Mayaman siya, nakikita niya yung prophet, lagi nagpupunta sa kanyang baryo. Ipagpagawa nga niya ng kwarto doon sa ibabaw ng bahay niya, yung best place, yung upper room. Sabi niya, yung pupunta po kayo dito, dito na kayo magpahinga, dito kayo kakain, lalagyan ko ng muebles yung kwarto, ituring yung inyo. Panawan nyo yung bahay, hindi bale, basta inyo to. At dahil tumira sa kanya yung prophet, ang tagal-tagal lang pala niyang hindi magkaanak, binless siya na magkaanak siya. At nagkaanak nga ang babaeng ito, pero nung lumaki-laki yung bata, biglang namatay. Nag-complain lang na masakit ang ulo, sabi nung ama, umuwi ka sa nanay mo. Nasa bahay, dahil nasa bukid sila noon, umuwi ang bata at namatay doon. Sinabi ba ng babaeng ito sa lahat ng mga tao doong namatay ang anak niya? No. Nagbihis siya agad. Tumawag siya ng katulong, sabi niya, pupunta tayo sa prophet. Dalin mo yung buriko na sasakyan. Bilisan mo. At hindi niya sinakyan yung buriko para dyan yung isa kayong prophet dahil papupuntahin niya sa bahay niya. Kasi sabi niya, instrumento siya ng Diyos, nagkaanak ako, malamang siya rin ang gagamitin ng Diyos sa instrumento para mabuhay itong bata. Hindi niya sinabi sa mga kasambahay na namatay dahil baka siya pigilin. Lumakad siya agad. Katulad ng mga matatanda nung araw, paglalakad ng bahay, kuha-kuha na yung tapis, magtatapis na, o kukuha nila yung bandana na, lakad ang babae. Nung dumating siya sa propeta, napansin ng propeta, siguro mabigat ang problema ng babaeng ito dahil sumasagsag. Sabi niya, bakit mo ko pinaasa? Sabi ko na nga ba, huwag mo na lang ko bigyan ng anak, babawiin din lang pala, mas masakit. At nalaman ng prophet, namatay. Sabi ng prophet sa kanyang katulong, yung kanyang number 2 man, yung number 1 niyang katulong. Ito yung tungkod ko na ginagamit ng Lord mapanghimala. Dali, itakbo mo doon sa bahay nila. Huwag kang titigil, huwag kang makikipagbatian o makipagkwentuhan kahit kanino. Dalian mo, ipatong mo doon sa bata. Pumayag ba ang babae na yung tungkod lang at katulong? No. 2 Kings 4:29-30. Gehazi, get ready and go to her house. Elisha said, take along my walking stick, and when you get there, lay it on the boy's face. Don't stop to talk to anyone, even if they try to talk to you. But the boy's mother said to Elisha, I swear by the living Lord and by your own life that I won't live without you. So Elisha got up and went with them. And to make a long story short, through his personal ministrations, the boy went back to life. Sabi ng babae, hindi ako aalis dito nang hindi kayo ang kasama ko. Matibay ang loob. Palibasat may nagawang mabuti doon sa prophet. Yun ang mabuti nung may nagagawa kang mabuti eh. Meron ka namang nahahawakan. Hindi mo naman isinusumbat. Hindi mo naman pinipilit dahil naging mabuti ka. Pero may lakas ka man lang ng loob na mag-demand. Total, may nagawa ka namang mabuti. Dahil nga, di ba, weather lang yan. Sabi niya, hindi ako titinag, hindi ako uuwi nang hindi ikaw ang kasama ko, Mr. Prophet. At dahil doon, gumaling. Gaano karaming anak ka na mamatay dahil dungo at mahiyain ang nanay. Bumubula na yung bibig, tumitirik na yung mata, nahihiya pa sabihin sa nurse. Busy yung nurse, nagte-text. Hindi ko masabing na mamatay na ang anak ko. Di ba? Pag mahihiyain ang magulang, lugi, talong anak. Kaya kayo, kung merong ganun mga pagkamahiyain, kapal-kapalan nyo. Tibay-tibayan ang sikmura. Dahil kung nakaasa sa inyong dilihensya, ang ikabubuhay ng mahal nyo sa buhay, talo na. Dahil dungo kayo. May duty ka na tibayan ng loob, lakasan ng boses, pero mabuti na yung may naitanim ka naman. Sabi mo, paano naman itatanim ko halimbawa sa ospital? Kaya kung mas mahal yung kwarto mo, mas demanding ka eh. Diba? Kung masyadong libre, halos naghihingalo ka na, hindi mo pa maabala yung doktor. Bagamat dapat, abalahin mo siya, duty naman niya yun eh. Pero dahil nga, hindi ka sanay, dahil wala ka namang papel sa buhay. Kaya ang isa sa mga paraan ng paghahanda sa karamdaman, yung improvein mo naman ang buhay mo. Tulad ng isang beses sa probinsya, may 2 pasyente dumating sabay sa ospital. Iisa lang yung oxygen ng ospital. Kanino ibinigay sa palagay nyo?
Dito sa may sinasabi sa buhay. Ganun talaga eh. Bagamat hindi yun ang tama, pero mamimili rin lang yung mamimili. Siguro, ninang niya sa kasal. Siguro, naregaluhan siya ng electric fan. Siguro, nautangan niya minsan. Yung isa, hindi naman niya kilala. Doon inilagay. Ang totoo lang, namatay yung isang pasyente. Malungkot. Kaya ikaw na may tungkulin, isang magulang, lagyan mo naman ng kabuluhan yung buhay mo, dagdagan mo. Para may bargaining power ka sa oras ng kagipitan. How do you survive a loved one's sickness? Ilaban ang pasyente. Get the best. Kaya pag dumadalo ko sa mga may sakit, tinatanong ko, laban ba to? Mukhang hindi nyo nilalaban. Lalo't maraming anak, naghihili-hilian kung sino ang gagastos. No? Dapat pag may pasyente, ilaban yan. Sa kanilang pag-usapan nyo maggastos. Do your best and extract the best from others. Katulad lang nung araw, nung maliit itong anak ko, dadalhin mo sa ospital para magswero. Nakakapitong sundot na yung nurse. Ngangangawa na ang bata. Sige, teka. Tigilan mo ang anak ko. Ikaw ba sharpshooter dito? Pagka hindi sumagot, ibig sabihin hindi siya. Pero pag subukan po natin, ibig sabihin siya yun. Sige, please, no offense, pero tigilan mo siya. Call somebody better. Nakakanda si iyahi pala-palaho na magulang kayo, alam niyo yun, kung pwedeng sa akin mo na lang iturok. Di ba? Kung mahihiyain ka, wala, butas-butas na parang ginanchilyo na yung anak mo, nahihiya ka pa. Extract the best from others. But it's always best when you can to earn and save money. Siyempre, iba naman yung tingin sa may pambayad. Sa tama at sa hindi, yun ang kalakaran ng mundo. Kaya ang tao dapat may isinisave kahit paano, pang down naman lang sa ospital. Hindi gagastusin mo sa debu, gagastusin mo sa ganito, sa gano'n. May itatabi ka kahit paano, para pag may itakbo ka sa ospital, may pang down ka. Maintindi ka. And if you can, get an insurance. Pag-aralan nyo lang, huwag yung 1, 2, 3. Dahil meron talaga namang mga tumatakbo. Diba? And very importantly, may pera ka't hindi, plant goodwill. Makisama. Makisalamuha, makipagsangkutan sa mga tao. We all need help. Habang ikay malakas, mayroon kang maitutulong, ibigay mo lahat. At idalangin mong hindi ka mangailangan ng tulong kailanman, di tumulong ka. Pero kung dumating yung pangangailangan, para kayong babae, hindi po ako alis, hindi kayong kasama ko. Meron ka malang kinakapitan kahit paano. Mahalaga. Pag may goodwill ka, panalo ang patient mo. Kaya ikaw yung bantay sa ospital, wala ka man lang ka-PR, talo ang patient mo. Ikaw yung bantay sa ospital, darating ka, meron ka man lang dalang siopaw sa mga nurses. Naku, siguradong intinding-intindi ang pasyente mo. Siyempre, iba na yung may konting padulas. May dala kang tsokolate sa nurse, may dala kang ganito, may dala kang ganun. Iba yun. Kasi siyempre, tao ay tao. Di naman masama yun. Di mo naman siya kinokorrupt. Kaya yung mga hindi marunong man lang manggano, manghimas ng mga may kapangyarihan para tumulong, nalulugi. Don't be shy. Isang napakalaking kapintasan niya maging mahiyain in times of emergency. Hindi pwede. Kaya mag-practice na kayo sa maliliit na bagay pa lang para pag dumating malaking bagay, sanay ka na. Seek help and prayer from many people. Iba yung may katuwang. Kaya nga masarap ngayon, may mga Facebook, may mga text, may mga Twitter, may kung ano-ano. Pwede mong hinga ng panalangin ang maraming mong mga kaibigan. Yun naman kung may kaibigan ka kasi. Kaya alam nyo mga kapatid, panalo ang merong church. Yung member ka na isang church, lalo active ka doon, involved ka sa mga tao, panalo talaga. Madalas naaabala ka. Pero naaabala ka lang naman dahil kaya mo naman. Hindi ka naman siguro paaabala kung ikaw mismo naghihingalo. Di ba? Naaabala ka dahil kaya mo. Sa panahon ngayon na kailangan mo mang abala, andyan lahat ang mga tao. Moral support, financial support pa. At technical support pa dahil may mga kapatiran ng mga nurse, doktor, administrator, kilala nito, kilala nun.
Hindi ko sinasabing mag-church kayo para mahut-hut nyo ang mga koneksyon. Pero ang sinasabi ko talagang iba yung may kapatiran. Panalo kayo talaga. So huwag kayong basta attend lang ng attend, come and go, make relationships. Lalo, kung kayo yung mga magulang na may mga alagang mga anak, may pananagutan kayo kung kani-kanino, hindi nyo naman kaya mag-isa, expand your social network and connections. Philippians 2:25-28, Paul writes here, Epaphroditus is worried because you heard he was sick. In fact, he was very sick and almost died. But God was kind to him and also to me. And he kept me from being burdened down with sorrow. Now I am more eager than ever to send Epaphroditus back again. You will be glad to see him, and I won't have to worry any longer. So here, isang katulong ni Paul sa kanyang ministry, si Epaphroditus almost died of sickness, of doing something wrong for the Lord, and in the process, he could have gotten sick. At maraming nanalangin. Alam nyo, kung meron kayong inaalagaan, alam nyo marami kayong katuwang panalangin, doon palang gumagaan na yung burden nyo. Gumagaan talaga. Lalo pa nga kung alam nyo, God answers prayer. Importante yung prayer ministry. Ngayon, huwag naman kayong sumusulpot lang sa prayer ministry para lagi magpa-pray. Pamisa-misan, lalo't kung malakas ang espiritu nyo, you are in a giving mode, pumunta kayo doon. Nandito po ako para mag-pray naman para sa iba. Sino ba mga ipinagpe-pray dito? Gusto ko maging prayer minister din. Hindi lagi ikaw ang tanggap ng tanggap. Tuwing hindi mo kailangang tumanggap, ikaw ang magbigay. Para ka lang nagsisave sa bangko noon. Dumaganda ang iyong account. Now, about dying. Di ba lahat nag-alala? Baka mamatay si Epaphroditus. Tanong mga kapatid, at hindi ko gustong maliitin ang pag-aalala natin pag may parang nanganganib ang buhay. Gaano karaming beses na mayroong parang nanganib ang buhay, pero nabuhay naman. Lumakas uli, nabuhay. Konting-konti yung sumakabilang buhay. Why? Because people almost die, but they usually 99% don't. Anong ibig sabihin? Yung isang taong kilala nyo, ilang beses na nagkasakit at naratay at mamatay. Pero di ba sa buong buhay niya, isang beses lang siyang mamamatay. So by virtue of statistics, by virtue of statistics, hindi mamamatay yan. Kasi minsan lang mamatay ang tao. Pag namatay siya, tapos na yung kwento. Dapat, ang dami nating mga panahon na halos ay mamatay-matay tayo. Death happens only once. It's only 1%. So again, by virtue of statistics, your patient will most probably survive this sickness. Bakit ka lang sobrang nagwo-worry? Kumisan hindi dahil sa intensity of the disease or sickness or illness, dahil sa lapit ng pagmamahal mo sa Kanya. Mas mahal mo, mas nag-aalala ka. But the warrior kills and dies many times. Seek many helpers, have many helpers, earn many helpers. Gumagaan. Yung pag merong parang mamamatay yata siya, isip mong, hindi mamamatayan. Kung pipili lang kayo ng iisipin nyo mamamatay o hindi, dapat hindi. Kasi talaga namang madalas hindi. At minsan lang mangyari, minsan lang yun. Hindi na mauulit pa, dahil nga namatay na. Di ba? Tingnan nyo yung insurance, life insurance. Bakit kayo ni-insure? Kasi alam ng insurance company na kahit may makuha ka pag namatay ka, hindi mo naman sasadyaing mamatay dahil mahal mo yung buhay mo, alagaan mo yung buhay mo. So it goes against all nature for you to want to die just because may makukuha yung loved ones mo. So you will preserve your life. So ang isang taong may sakit, gagawin niya ang lahat para siya gumaling. Ang lahat ng kakilala niya, gagawa ng magagawa nila para siya pagalingin. Kung siya ay nasa ospital, yung mga doktor, yung mga technician, yung mga nurses, gagawin lahat para siya pagalingin. So, 99% of the time, mabubuhay siya. Hindi ko minamaliit yung 1% na pwede siyang sumakabilang buhay, pero kinakain at pinapatay tayo ng thought na kahit naman isipin mo, hindi mo siya kayang buhayan kung talagang mamamatay siya. So, wag yun ang isipin mo. Ang isipin mo, mabubuhay siya. Dahil kung hindi man siya nabuhay, at least hindi ka nasiraan ng loob at hindi ka sobrang nagdamdam at hindi ka na nawala ng desisyon.
Ngayon, kung nabuhay naman siya, can you imagine? Nabuhay naman siya, nag-alala ka pang mamamatay siya. So kung pipili kayo sa dalawa, ang paniwalaan nyo, ang panghawakan, ang tingnan nyo, mabubuhay siya. Although, do your best para siya talaga mabuhay at gumaling. Huwag niyong palakihin sa usap niyo yung baka mamatay. Minsan, mandyan pa lang eh. Kaya mild pa lang yung sakit, iniisip mo na agad, naku, mabubiyuda na ako. Anong gagawin ko? Paano ko papakainin ng mga bata? Anong ibabayad ko sa mga utang? Utang na loob, lagnat laki lang. Napakalayo kasi nang nararating ng imahinasyon natin pag mahal natin yung tao. Kaya, sabi nga ni Buddha, mas magmamahal, mas nasasaktan. Mas na-attach ka, mas nasasaktan ka. Ang sabi naman ng Panginoong Hesus, magmahal ka at ipagtiwala mo sa Diyos. Diba? Gawin mo lahat ng magagawa mo. So, how do you survive a loved one's sickness? Don't worry. Have faith. At si Jesus ang may sabi noon kay Jairus, don't worry. Anong magagawa mo? Paano ka magwa-worry? Okay. Meron kang pasyente. May dengue siya. Nag-transfusion na, ginawa na lahat ng magagawa. Ano pang magagawa mo? Try not to worry. Have faith. Believe. Ang inyo pong narinig ay ang unang bahagi. Ang ikalawang bahagi ay maririnig sa susunod na pagsasahimpapawid ng programang Day by Day. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays sa mga Day by Day mini bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Nobyembre, gaganapin ito sa November 3, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Ako po si Pastor Ronnie Diaz. Inaanyayahan po namin kayo na dumalo at makisaya sa Jesus Celebration sa ating Day by Day Jesus Ministry San Pedro. Tuwing linggo, meron po tayo dalawang service. Isa, 9 a.m. hanggang 10 a.m. Ang ikalawa naman po ay 10:30 a.m. hanggang 11:30 a.m. Para po sa karagdagang detalye ng schedule ng ating service tuwing linggo, maaari nyo po kaming kontakin sa 0968-229-0993 at sa 88-361-466. Halinang ipagdiwang ang Panginoong Hesukristo. Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga kayamanan po ng ating lahi, ng ating lipi na maaari nating pagyamanin, kilalanin at itampok. At ito po ay atin ding ipamana sa mga darating pang henerasyon. Ang atin po ngayong itatampok na hiyas ng bayan ay ang ating mga kasabihan. Marami po tayong magagandang mga kasabihan. At bakit po kayamanan ng bayan ang mga kasabihan? Sapagkat ito po ay mga karunungan na naipon, sinala, niliglig, binuo ng panahon. Sa tagal ng ating mga karanasan bilang isang bayan, bilang mga mamamayan, bilang tao, ang ating po mga ninuno ay nakabuo ng mga salawikain na nakabase sa mga mahahaba, matatagal at malalalim na mga karanasan. Kaya dapat lamang namang pahalagahan ng mga kasabihang ito sapagkat hindi naman tayo basta-basta makakaimbento ng kasabihan sa loob ng isang araw o isang linggong karanasan. Kailangan po ang mahabang pag-oobserba sa buhay, pagdidili-dili at pagkatapos po ay pagbubukas ng isip. Ang atin pong kasabihan na itatampok sa araw na ito ay galing sa Katagalugan. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot.
Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Talaga nga naman po, tamang-tama. At ito po ay galing sa UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma B. Quintanar at mga kasama. Uulitin ko po ang kasabihang ito. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. At siyempre, ito po ay hindi naman talaga tungkol sa mga kahoy ang pinag-uusapan. Bagamat napakaganda po nung nakikita natin dito na imagery. Yung kahoy nga naman na puno habang maliit pa lang at malambot pa ang mga sanga at malambot pa ang katawan at medyo likuyan o baluktot o kung saan-saan pumupunta kayang-kaya pa nating hutukin, lagyan ng suhay at iurong dito o kaya ay patigasin sa ganong patungong direksyon. Subalit kung yan ay malaking-malaki na at punong-puno na, hindi na natin yan pwedeng maiba. Dahil matigas na at mataas na, baka hindi pa natin maabot. At ito po naman siyempre yung metaphor na ito ay may kinalaman sa pagpapalaki ng mga bata, sa paghubog ng kaisipan, sa paghubog ng mga paniniwala at mga pagpapahalaga. Napakahalaga ang pagtuturo sa bata ng mga konsepto ng tama at mali, ng maganda at ng mga hindi maganda, habang ang tao ay bata pa, habang ang kanyang isip ay mura pa, at habang siya ay masunurin pa, habang siya ay dependent pa at umaasa pa sa kanyang mga magulang o sa mga matatanda, habang siya ay teachable and impressionable, ay kailangan na dumating tayo sa talagang masusi at seryosong pagtuturo. Napakahalaga na turuan ng mga bata sa tamang panahon. Huwag po nating ipaurong-urong ang pagtuturo sa mga bata. Pag kami mga itinatanong, huwag natin sabihin, bata ka pa, hindi mo pa malalaman yan, saka na pagtanda mo na. O kaya ano ba, kabata-bata mo, ang dami mong tanong, malalaman mo rin yan pagtanda mo. Kailangan po maingat tayo sa pagsagot sa mga tanong, ibigay po natin ang mga sagot na tumpak at tama, at itrato natin ang mga bata na parang matanda kung ating kausap, igalang din natin sila, at bigyan natin ng mga tamang paliwanag. Tandaan po natin ang pagbabantay, ang pagtuturo, ang paghuhutok sa mga mumunting mga bata. Yan po ay magkakaroon ng panghabang buhay na epekto sa kanilang buhay. Kaya isa pong mahalaga na paalala rin sa ating mga magulang, bigyan natin ng oras ang ating mga anak, bigyan natin ng panahon na mahutok yan sa tama, sapagkat kapag malaki na, mahirap na po yan na ibahin pa. Kaya ilapit natin sa Panginoon habang maaga, palakihin natin ang may takot sa Diyos, palakihin natin na kasama ay mga mananampalataya, nadidinig ang salita ng Diyos, mga Kristiyanong awitin, at nang sa gayon, ang batang ito ay lumaking nasa tamang direksyon. Sabi rin po yan sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Meron po tayong equivalent niyan sa ating pong kultura, sa ating mga kasabihan. At yan po ang hiyas ng ating bayan ngayon, kasabihang, ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot, kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Pag-ibig mo o kailanin, sukat man lumayo'y mahal pa rin. Liparin ko man ang dulong ng langit, sa piling mo pa rin magbabalik. Kahit minsa'y magkasala, bakit tinuturing pa
O tanggapin, papuri ay tingkin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Laging laman itong isip, ngalan ko sa palad mo inukit, walang sino mang maaring magwala. Kaligtasang ikaw ang nagpikat, o tanggapin, papuri ay tingkin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O tanggapin, papuri ay tingkin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas.
pagsilay ng liwanag mula doon sa silangan, nadarama't nakikita ang sa inyong pagmamahal. Lumalandas, humahawan, tumatanglaw sa aking daan, nangunguna, gumagabay sa aking bala ng hakbang. Sa pagdatalyaong gabi na malamig at mainam, akin namang nalalasa ang inyong kapayapaan. Pati ningning ng bituin at liwanag niyang buwan ay banayad kaya dulot ay madlang kapahingahan. Sa gabi man o sa araw, sa dilim man o liwanag, kayo ay aking kapiling sa lahat ng kalagayan. Ako'y hindi natitiis, ako'y hindi iniiwan, kaya lubos na papuri ang sa inyo'y aking alay. Bakit laging nakabukas ang mga pintuan ng mga Pilipino? Tayo kasi ang buhay nating Pilipino, lalo yung katutubong Pilipino, hindi natin masyadong iniisip yung privacy. Ang gusto natin is to share. Kaya ang lalaki ng mga bintana, kita ka ng kapitbahay. Sa ilalim nga ng bintana, may ventanillas pa. Konti lang mga dingding sa bahay ng Pilipino. Ayaw natin ng division, ang gusto natin maaliwalas. Because the spirit of the Filipino is free. He wants to roam, he wants to go around. Kaya ganon din yung mata mo, dapat malayo ang nararating. At sa atin, yung mga kwarto sa mga traditional Philippine homes, ginagamit lang yan pag nagbibihis ka. Nagpapalit ka ng damit, pero hindi talaga doon natutulog ang mga tao. Sama-sama yan doon sa sala. Kahit sila Jose Rizal, ang laki-laki ng bahay nila, isang malaking banig at isang malaking kulambo, sama-sama sila sa sala. Doon sila natutulog. Kasi nga, we thrive in each other's company.
sa puso'y tanggapin mo si Jesus na siyang buhay. Noon ng Diyos sa puso mo'y isang katang isip lamang. Ngunit ngayon siya ay katotohanan. Mayroon akong pag-ibig dito sa puso ko. Mayroon akong pag-ibig nais kong ibahagi lagi sa inyo. Mayroon akong pag-ibig na hindi mamamatay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay.
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!